Hello, Leo. Welcome to your reading for this week. Check natin energies. Thank you so much for being here. And don't forget to subscribe, like, follow. If you're new, private readings, paki-check na lang po yung link. Nilagay ko po dyan sa description papunta sa official page ko. Doon po kayo mag-inquire. Kunin muna natin yung overall energy ng week na ito for you. Using the Goddess Dream Oracle. Okay. Nahugot natin is forgiveness, compassion, and kindness. Pwedeng ikaw ito na magbibigay ng forgiveness or mag-a-ask ng forgiveness. Either ikaw yung makaka-receive ng forgiveness. So, instead of pride, instead of anything else, mas pipiliin mo siguro compassion and kindness this week. Siguro mas forgiving ka, mas patient ka, mas mapagparaya ka. In many ways, hindi lang doon sa part na may nakaaway ka or may nakasamaan ka ng loob. No, ibig sabihin mas mas ikaw na lang siguro yung magpapasensya or uunawa sa mga situations or kung may mga tao ka makaka-deal this week. Okay? Overall, your energy is the mirror. Mirror. Ano ba nangyayari pag tumitingin tayo sa mirror? No, nakikita natin yung mga changes sa mukha natin, no, 'di ba? So it could be that you are having self-reflection this week. Ayan, no. Sabi dito sa iyong card, by the way, the first card, this is your energy this week. No, the card is saying na you are more self-aware, you are seeing clearly. Sometimes this is your ego. Or it could be facing issues. May mga bagay ka na kakaharapin whether you like it or not. Self-assessment, yun nga yung sinasabi ko kanina. Pag tumitingin tayo sa mirror, tinitingnan natin yung sarili natin. So, nagkakaroon tayo ng awareness and assessment sa sarili natin. Papansinin kasi natin yung mga details sa sarili natin eh. So, there is, the possibility ng may mga i-improve ka sa sarili mo. May mga marirealize ka sa sarili mo. This mirror also could reflect your insecurities kung meron man. Meron ba namang taong walang insecurity? Siyempre, lahat tayo, hindi naman tayo perfect. Diba? Wala namang flawless. Ibig sabihin, wala namang taong walang imperfection or diferensya, di ba? Sabihin na natin, nobody's perfect. Okay? Or, yan. But parang feel ko this is more on self-reflection eh. Kasi nga, parang mas magiging
malawak ang pangunawa mo, mas magiging mapagpatawad ka, mapagparaya, mapagbigay. Okay? Sabi ko nga, parang ikaw na lang yung nag-a-adjust. More on yung nafe-feel kong energy this week, no? Hindi, it's not a sign of weakness. It's a sign nga na mas matured ka, na mas malalim ka, no? Kasi ikaw yung mas nakakaunawa doon sa sitwasyon or doon sa tao. Check natin energy naman ng career mo, negosyo, kaperahan. You have repairman. Oh, so there is healing in terms of financial. So this is financial recovery. Okay, may mga bagay na maaareglo, mareremedyohan pagdating sa career, sa pera. May mga aayusin ka talaga. Oo. May mga ayusin ka, hindi lang sa sarili mo, pati dito sa sa work, sa financial mo. Isingit ko lang dito yung tungkol sa sarili mo this week. Pwedeng may mga gagawin ka sa sarili mo physically, like magpapagupit, magpapakulay ng buho. Kasi self-improvement, di ba? So, ayan, may mga gagawin ka. Physical man yung mga improvement na yan o hindi sa sarili mo. May mga adjustments pagdating sa sa attitude mo or diskarte mo pagdating sa trabaho mo, sa negosyo mo. Ganon din sa financial. May mga itatama ka. Oo, may mga itatama ka kasi repairman to eh. Pero meron ding mga mare-restore. Sabi ko nga yung financial mo is pwedeng manunumbalik sa dati kung medyo naging dwindling, tagilid, no? So, ito na nga yung bouncing back recovery period pagdating sa financial mo. Uy, meron something dito of an upgrade. So, pwedeng upgrade in terms of your skills. Baka lumilevel up ka, may mga inaaral kang bago na trainings, no? Tignan naman natin when it comes to home, family. Oy, may mga misunderstandings, discord dito. Pagdating sa bahay, pwede may mga hindi nag-uusap, tampuhan, or drama, whatever, conflict na may experience nyo sa bahay or sa family. May mga bagay na ika-cancel. Oops, may mga kinokorek dito. Meron din kinokorek dito. May tinatry din baguhin. Siguro pagdating sa mga kamag-anak. Oo. Something related sa mga kamag-anak to. Ox, may mga ika-cancel ka dito. Ano ba to mga subscriptions? Oh, may binaburn yung book eh. Binabago yung history, nire-rewrite. Wow, so this is malalim, may kinalaman siya sa family, roots, histories, ano man yung mga naging history sa mga pamilya ninyo. Merong itinatry itama. Siguro yung mga pagkakamali pa ng mga kauna-unahang ninyo, lahi ninyo, lolo-lola, etc. no? Or yung mga mistakes ng parents ninyo, whatever, grandparents. Yun yung parang itinatry na i-rewrite, baguhin, ayusin, i-heal, no? It could be, rin, yung mga unhealed na mga relationship, na mga samaan ng loob or rifts between family or relatives, no?
or yung mga something na ginawa ng mga lolo-lola o kauna-unahang mga kadugo na itinutuwid para hindi na maulit or mag-heal yung mga naging bunga, yung mga trauma na naging bunga nun, or side effects na naging bunga nito sa mga sumunod na generation ninyo. When it comes to your love life naman, you have Shield card. Meron ditong nagiging defensive. Oo. Nagiging defensive. Ayaw ng confrontation, umiiwas. Ayan. Ayaw ng communication, nagtatago, umiiwas, binablock, nire-reject. Whether ikaw yan yung person mo. Gumawa ng pader o distansya itong person na to from you, or gumawa ka nun sa kanya, vice versa, bahala kayo kung ano yung nagre-relate sa inyo. Sa area ng unexpected, you have Fortress. Fortress is, I feel like you need to prepare for something. Oo. Para itong castle na parang may mga invaders, may mga kalaban na lulusob. So, ito yung unseen na, yung unexpected na mo this week. So, kung ako sa'yo, kahit parang i-anticipate mo na, mag-prepare ka na for whatever is, pwedeng mangyari. Make sure na secured, makagawa ka ng mo dyan, ng malupit na, di ba pag sinabi nating fortress, mahirap pasukin ng kalaban, di ba? Yung mga castles noong unang panahon. Okay. Gawa ka na ng protection mo dito, or paano ba? Strategy mo, pagpaplano, at least prepared ka. It could be na merong something na paparating, kaya ka parang pinaghahanda dyan, whatever it is. Tingnan pa natin yung mga tarot cards mo. You have Three of Cups. There could be a celebration na paparating, gathering, reunions, whatever na pag-i-enjoy, yan, o baka naman inuman lang yung party, may handaan dyan, ganito, ganyan. Nakikita ko, may mga pagkikita rin ng mga dito, mga magkakaibigan, banding, kwentuhan, kamustan, basta may kasiyahan or event siguro wherein parang magkikita-kita uli Loved ones man yan, friends, no? Colleagues. Na nakikita ko dito, parang may mga drinks o socializing to may pwedeng may mga alak, inuman, no? Sayawan, parang party. Okay. So, nakikita ko dito is yan. Parang mga get-togethers. Okay. So, sabi ko nga, luluwag pagdating sa financial, may recovery period. Gagaan na tong mga bayarin or mga trabaho mo dito. So, nakikita ko rin dito is makakaluwag ka na rin, magkakaroon ka na rin ng time kasi mababawasan yung mga trabaho. Siguro malaking tipak yung ma-accomplish mo this week, especially kung natambakan ka ng mga trabaho, gawain, reports, etc. Or yung mga bayarin mo will be soon gagaan. No? So, nakikita ko dito is mas maluwag this week, mas komportable, mas gagaan. Virgo energy, by the way, mga signs na meron dito, Cancer, Libra, lakas ng Libra, Aries, Aquarius, Virgo.
Si Hermit. Oh. Oh. So this, alam mo tong Hermit and then book burning, parang may something dito na parang yung nire-rewrite sa lahi ninyo. It could be healing, generation curses na meron sa family ninyo. Oo. Whatever needs healing, na parang kanoon-noon pa, and tinatry ng i-rewrite, baguhin, i-heal. Okay? So, meron something na mabibigyan ng kaliwanagan tungkol sa nangyari matagal na noon pa sa family. Noon-noon pa to. And ngayon parang mabibigyan ng closure or clarity. Oo. Si Hermit ay may dalang lamp, yun yung mag-shed ng light doon sa matagal nang nangyari na yun sa pamilya ninyo, sa lahi ninyo. Okay? May mga loved ones or family members, relatives, kadugo na ma-enlighten eh. Yun yung nakikita ko. Oo. Some kind of a past mystery related sa family, sa roots ninyo na masusolve. Or mabibigyan ng answer, clarity, closure. So, yung iba dito, pwedeng may new chapter. Pagdating sa love life ninyo, pwedeng magsisimula uli. Or meron ditong changes. Pwedeng dumadaan yung relationship ninyo, nag-e-evolve, or may mga changes dito sa person mo, sa samahan ninyo, pwedeng may mga ganun. Okay. Wheel of Fortune is also, it could be, ito na yung opportunity or break na hinihintay mo, pwedeng sa career, sa business, or sa relationship. Expect positive changes, by the way, with the Wheel of Fortune. Ito ay maswerteng pagkakataon, so grab the opportunity, Leo. Make the most of it, no? And then with the Eight of Wands, yes, this is another card for me. This is another card of opportunity. And then nakikita ko dito is maraming darating sa yung opportunity this week. At nakikita ko pwedeng marami ding gala, marami ding mga kita-kita, usap-usap. Ang dami ring gagawin, no? Very lively, very energetic yung week mo. Lots of movement, lots of activities. Okay. O yan, baka iba sa inyo, maraming sales, maraming clients, no? Daming calls, emails, reports. So, very busy. Overall, very busy this week. Very productive. Okay, and i-check natin yung pinaka-closing message or affirmation for you this week, Leo. Kuha tayo ng one card to close this reading. And the one we pulled is the motivation card. What it says is, motivate yourself to create what you desire in your life. Anything is possible. You just have to be clear-minded and know what your dreams are. Dreams take a while to manifest, but keep motivated and be persistent. And your affirmation, Leo, I am motivated to create my dreams. So that is the advice for you. So kailangan mong i-motivate yung sarili mo towards your dreams. Diba? Work on your dreams. Don't give up on your dreams. Do something about your dreams. Umpisahan mo na. Okay?
So, yan yung mga messages for you, Leo. I hope makatulong sa'yo itong reading na to. Take care, God bless, and babush.